Kim Chu. Ibinuking sakit ni Vice Ganda pero nagtrabaho pa rin siya. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ibinuking ni Kim Chu sa harap ng madlang people kung ano ang naging sakit kamakailan ng phenomenal box office star na si Vice Ganda. Lukang-luka si Vice sa kadaldala ni Kim sa It's Showtime kung saan ibinendera nito sa buong universe na tinamaan siya ng dengue. Super love si Vice sa pambubuking sa kanya ni Kimi dahil secret lang dapat ang pagkakasakit niya dahil wala naman daw siyang balak ipaalam ito sa publiko. Pero hindi pa rin nagpapigil si Kim at itinuloy pa rin ang pagkukwento. Say ni Kim, talagang nag-report pa rin si Vice sa It's Showtime kahit na hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Buti okay ka na ma, kahit may dengue ka nagtrabaho ka pa rin, ang dialogue ni Kim. At talagang in-out mo na nagka-dengue ako, ang tawang na tawang reaksyon ni Vice. Hirit naman ang co-host nila sa programa na Darren Espanto. Dapat daw hanggang GC o group chat lang daw ang tungkol sa naging karamdaman ni Mimi Vice. Sa huli, nagbigay naman si Vice Ganda ng advice sa madlang people na mag-ingat at palaging ingatan ang kalusugan at siguraduhin palaging hydrated para makaiwas anumang uri ng sakit. Sinakyan din ito ng ilang platforms ng ABS-CBN dahil dinogshow din nila si Kim sa ipinost ang kadaldala ng TV host at actress sa Showtime. Yung dapat secret lang pero ang daldal ni friend ang caption sa video ng bookingan sa sakit ni Vice Ganda. At sa kabilang banda, I bet Kim Chu, ipina-feng shui na nga si Paolo Avellino. Okay ang dragon at horse. In fairness, pati feng shui ay umaayon sa itinakbo ng magandang relasyon ngayon ng kapamilya rumored couple na sina Kim Chu at Paolo Avellino. Super busy ngayon ang tambalang Kim Paul sa promo ng kanilang first movie, Together na My Love Will Make You Disappear. In fairness, talagang abangers na ang kanilang mga supporters na mapanood ang kanilang pelikula sa mga sinihan matapos mag-trending at mag-viral. Pak na pak ang trailer. Kahit todo dinay pa sina Kim at Paolo, halata namang may namamagitan sa kanilang dalawa. Mas naniniwala pa ang madlang people na matagal na silang may relasyon kaysa sa wala pang level ang kanilang relasyon. Ayun na nga, ipina-feng shui nga ni Kim si Paolo. At diba sabi nung nakaraan, pero ngayon, official na, talagang sumang-ayon sa kanila. Bagay na bagay, bet na bet talaga daw sa kanilang dalawa. Kahit nga mga kasamahan ni Kim sa Showtime, tinutukso na sila. Nag-joke pa nga ang phenomenal box office star na yun na nga pina-feng shui at ayun na nga tinutuo pala ni Kim. At ayun, agree ang feng shui sa kanilang relasyon. Ayon sa kanila, magiging abundance daw ang life sa buhay nila Kim Chu at Paolo Avellino. Talaga namang bet na bet sila ng feng shui dahil nung pina-feng shui nila si Kim at si Paolo Avellino, naku po, Kimi, kilig na kilig dahil sumang-ayon ito sa kanila. Okay naman nag-feng shui na ako. Okay naman daw yung dragon at horse, sana magtuloy-tuloy. Sundot na tanong kay Kim kung compatible ba sila. Ang sagot naman ni Kim, ang mabilis na sagot ay, oo, compatible. Ayon sa pina-feng shui ko, pang forever na daw ito, pang kasalan na. Bonggang-bongga, road to kasalan na des, mga kaibigan. Say pa ni Kimi, ay talaga namang si Kimi ay gustong-gusto na talaga si Paolo Avellino dahil tinutuo talaga ang mga joke. At ngayon na may mga salita ng abundancy na pwede silang dalawa. Talaga namang excited na si Kimi dahil parang natagpuan na niya ang kanyang pang forever. Dahil nga diba, pangkasalan daw ang relasyon nilang dalawa ni Paolo Avellino kahit na hindi pa nila aminin. Pero ang tanong, bakit pina-feng shui na ni Kimi? Kung hindi pa sila diba pwede? At ngayon na sumang-ayon ay sobrang kilig ni Kimi. Baka yun na talaga yung sinasabi nilang engagement. Nangyari na dahil after ng feng shui ay nag-engage naman sila ni Paolo. Baka tutuhanan na ang engagement na yun at hindi lang baka-haka. Nako naman po Kimi at Paolo, mamami na kayo. Para naman kayong mga ano dyan, bakit hindi na lang nyo aminin ang inyong relasyon? Abang na kaming mga taga-subaybay nyo, kaming inyong mga fans. Sa pelikulang ginanap nila bilang si Sari at si Jolo ay sobra-sobra ang excitement ng mga fans dahil sobra-sobrang ganda ng tandems nila at ang kanilang charisma ay sobrang bongga-bongga o maapaw talaga na talaga. Kaya naman, abangan natin ang kanilang pelikula. At sa kabilang balita, Kim Chu, matapos bisitahin si Kris Aquino, you'll get better soon ate. Malaki ang pag-asa ng TV host actress na si Kim Chu na patuloy ang pagaling ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Ito ay matapos niyang ibandera ang isang appreciation post ng bisitahin si Kris kamakailan. Inilarawan pa nga ni Kim na timeless ang friendship nilang dalawa kahit ngayon lang uli sila nagkita. Sa Instagram makikita ang ilang pictures kung saan nakabanding niya si Kris, ang anak nitong si Bambi,
pati na rin ang kapwa-actress na si Maz Ocampo at ang TV writer na si Darla. Time may have passed, but some friendships remain timeless. Seeing Ate Chris Aquino after so long felt like no time had passed at all. Say pa ni Kim. Pagbabahagi pa niya, it was so heartwarming to see her smile even as she continues to regain her strength. Inalahadi ni Kim ang kanyang well wishes para kay Chris at umaasa na ito ay gagaling mula sa ilang autoimmune diseases. With prayers and medicines, you'll get better soon ate, wika niya. Kasunod niyan ay ang kanyang pasasalamat na binigyan siya ng early birthday present. Thank you for letting us visit. And of course, thank you Bim for taking care of us. Dagdag pa ni Kim. Aniya pa, thank you so much ate for the early birthday gift. And also I'm always thankful for you ate for everything. Love you so much. Time may have passed. Kung matatandaan, taong 2023 pa nang muling bumisita si Kim kay Chris habang nasa California. 2 taon na natili sa nasabing bansa ang Queen of All Media upang sumailalim sa ilang treatments ng kanyang sakit. Samantala recently lamang nang magkaroon ng first public appearance si Chris makalipas ang ilang taon kung saan ay dumalaw siya sa People of the Year 2025 ng People Asia Magazine. Naroon siya sa event upang suportahan ang close friend na Pinoy fashion designer na si Michael Niva na isa sa mga awarded. At ayun na nga, sobra ang pasasalamat ni Kim Cho kay Chris Aquino at tila nasaktan din siya sa sitwasyon nito. Pero masayang masaya siya dahil hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ito sa kanyang karamdaman. Ang pagbisita ni Kim ay hindi lamang sa mga sorpresa at mga gifts na ibinigay sa kanya, kundi dahil gustong gusto niyang bisitahin si Chris Aquino at hapon lang daw nagkaroon siya ng mga oras para bumisita dahil wala siyang masyadong show at free time niya. Kaya naman sa kanyang pagbisita ay sinulit niya talaga ang kanyang oras para bisitahin ito at kamustahin. Talagang sobrang ganda ang bonding nila. Makikita ni Kimi na sobra ang kalagayan ni Chris Aquino. Talaga namang pumapayat na ito at nagbago ang kanyang tsura sa noon pero nananatili pa rin ang ganda at elegante nito sa kanyang muka. Kaakibat ng kanyang sakit ay nananatili pa rin itong mabait, nananatili pa rin itong masiyahin. Nasaktan man si Kim Chiu sa kalagayan nito ay masaya pa rin siya na nagkaroon siya ng oras na makita ito at makasama. Kahit nasa sandaling oras lamang siya nagstay dahil nga ay busy siyang tao. Tila naman nagpapakita talaga si Kim Chiu kung gaano niya pinapalagahan ang kanyang mga kaibigan at kung gaano kabuti at kabusilak ang kanyang puso na kahit kailan ang mga tao na mahalaga sa kanya ay hindi niya nakakalimutan. Talagang pag free time niya ay pinupuntahan niya ito at binibisita. Ito ay nagpapatunay na si Kim Chiu ay isa talagang mabait na tao na talaga namang deserving suportahan at talaga namang deserve kay Paolo Abilino na pareho silang may mabuting puso. Kaya naman mga ka-funny at mga ka-fans ng Kim Pao, atin silang suportahan dahil ang tandem nila ay sobrang maganda at deserve nila. At kaya naman, ang pigbisita rin ni Kim Chiu ay hindi rin nakasama si Paolo Abilino